Healthy morning po sa inyong lahat. Aida Gonzalez po ang makakasama nyo dito sa Embahada ng Kalusugan. Welcome po sa pinakabago na iiba at nag-iisang health and lifestyle magazine show sa bansa at sa buong Asia. Ito ang Health TV Embassy. Natural treatment, holistic cleansing, one of the ways to go for healing. Detox, toxins is a flushing, natural method is now the ending. Kung malinis ang bituka, lilinis ang dugo. Kung malinis ang dugo, healthy ka sigurado. PESOS ang target dito, yan ang gagamutin sa bawat tao. Physical, emotional, social, occupational, don't forget they heal the spiritual. Always remember that health is wealth. Health TV Embassy, your passport to good health. Isa na naman pong edisyon ng Usaping Pangkalusugan ang aming ihahatid sa inyo ngayong umagang ito. At kompleto na po kami dito ang aming wellness diplomat, Dr. Adelia Maceda. Doc, kumusta ka na? Yes, happy morning sa iyo at happy morning sa lahat ng ating mga televiewers at lahat ng listeners. Ayan, syempre ang ating lifestyle attaché, si Doc Haris Acero. Doc Haris, how are you? Well, I'm good and good morning sa aking mga forever young na mga partners. And syempre naman sa lahat ng ating mga listeners at mga televiewers ng ating Health TV Embassy, magandang umaga po sa inyong lahat. At pinasasalamatan natin sila dahil tuloy-tuloy nila tayong sinusubaybayan tuwing araw ng... Yes. At saka napakarami ng pinag-uusapan natin. Ngayon po ay napaka-informative ng ating magiging topics ngayon. Cholesterol. Hypertension. Naku, pag kaya ng pinag-usapan, parang lahat nakaka-relate, no? Babae, lalaki, bata, matanda, walang pili, doktora. Yes, talagang pakikinggan nila lahat dahil gusto nila malaman kung ano ang pwede nang gawin. Diba? At bago po namin tuloy-tuloy na hukayin, Malalim na hukay yan. Oh, maraming kaalaman yan. Yes. Dahil hukay na yan. so ito po hinggil sa cholesterol o hypertension. Ito po at ipapasilip muna namin sa inyo ang mga tampok na headlines na dapat nyo pong abangan dito sa Embahada ng Kalusugan. Mga bagay na nakaapekto para tumaas ang cholesterol level, iisa-isahin. At ano-ano ba ang mga dahilan kung bakit kailangang i-monitor ang cholesterol level ng ating katawan? Ano ba ang dapat na diet ng isang tao para maiwasan ang hypertension? Alamin. Mineral drops na nakatutulong sa pagpapababa ng cholesterol level, ikukwento ng isa nating kababayan. Philippines Health Agenda ng Duterte Administration, iahayag ng Department of Health. Magandang kalusugan ng bawat Pilipino, target. Mga techniques sa pagmamasahe ng katawan, ituturo ni Doc Haris Acero. Sa Senior in the City segment, ipagpapatuloy ang kwento ng buhay ng mga senior citizens kung papaano nila hinaharap ang bawat pagbabago. At sa ating That's My Idol segment, pahangain tayo ng pamilyang nagmula sa hanay ng magsasaka. Kaya ang naging advokasya ay kung papaano tutulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtatanim ng halamang kapaki-pakinabang sa ating kalusugan. Ang lahat ng yan ibibida ngayon na dito sa Health TV Embassy. So, ibig sabihin talaga palang napaka-importante na tama ang diet natin para malusog ang ating katawan para makaiwas sa karamdaman. Yes, tama kayo, partner. Tama yan. Kaya lang, di ba, ang problema, ang hirap-hirap mag-control. Ang hirap-hirap pumili nung tamang pagkain, di ba? Kasi nakasanayan na yung hindi tama. So, pagka hindi mo nakokontrol at napipili yung tamang pagkain, doon ka rin talaga magkakaroon ng mga sakit. At minsan, pagka medyo madalas pa yung mga pagkain na lalong hindi healthy, doon din tumataas ang cholesterol. Ayun na. Yes, ang cholesterol, meron tayong tinatawag na bad cholesterol, may good cholesterol. Okay. So, syempre yung good cholesterol, malaki may tutulong sa katawan natin kasi bawat cell ng ating katawan actually is nakabalot doon sa mga good cholesterol at saka yung mga tissues natin. Kaya lang, pag mas marami ang bad cholesterol, doon na tayo nagkakaproblema ng mga bara sa ugat, mga sakit sa puso, at yung mga stroke na sinasabi natin.
Oh, yun pala yun, no? So may good and bad cholesterol. At saka siyempre dapat maunawa natin mga televiewers at listeners, ano ba yung mga nakaka-apekto sa ating cholesterol? Taas o pagbaba po nito, siyempre dapat papasok yung kinakain nga natin sa ating Doc Delia, no? Yung mga bulalo, kaldereta, lechon. Lechon. Sarap. Pero siyempre kasama din dito yung ating timbang, Doc. Yes. Nag-overweight tayo, sumusobra sa timbang. At kasama rin po dito yung mga activities. Kung ikaw ba'y lagi nakahiga lang, Nakaupo lang, naka-computer lang. and of course, ang edad. Siyempre, sabi nga kanina, no, kapag ka ikaw ay sumobra sa 20 years old, doon na nag-umpisa ang pagbagal ng metabolism. Kaya kung saan, ang bagal na rin pagtuno ng taba natin. Mabuti na lang. Kalalampas lang natin. Kakalampas lang, kakalipo na lang. O sige, go ahead, partner. Ayos ka. Oo, ganun talaga. Ayos ka, Doc. So yun po, kailangan i-monitor pala din natin yung cholesterol level natin. Dahil kapag po minomonitor yun, at least more or less magagabayan tayo. Prevention. Oo, yung posibleng sakit na pwedeng dumapo sa atin. Kung At meron pwedeng man. iwasan din. Yes, opo. So, bata, matanda, sabi nga ng aking mga kasamang doctors, kailangan na monitor yan. So, makikipag-usap po tayo ngayon sa isang nutritionist, dietitian, at nasa kabilang linya na po natin siya ngayon. Si Mrs. Elnath De Leon ay nasa kabilang linya na po. Ma'am, happy, healthy morning po sa inyo. Ma'am Elnath, ito po ang unang kong tanong. Ano po ba ang tamang diet ng bata? O di kaya yung nagkakaedad na o yung nasa adult stage pa lamang? Magkakaiba pa po ba ito? Lalo na kung kayo ay medyo may edad na. As much as possible, dapat at the younger age, nagsastart na tayong i-control yung kinakain natin. Kasi at the end of, for example, yun nga, pag nag-reach tayo ng senior age, doon na nade-develop kasi yung mga lifestyle diseases such as heart disease, diabetes, and some type of cancer. May mga specific po bang pagkain na dapat talagang kainin lang yung mga elderly na natin? Mga lolo, lola? Depende kasi siya eh. For example, but since nasa senior year na tayo, so yun nga, soft diet na tayo since yung mga dentures ng mga lolos and lolas natin, di ba? So soft diet, hindi naman necessarily bawal sa pork or beef as much as yung way ng preparation. So instead na may mga prito, pwede mga steamed, grilled, ganyan po. Para mas madali lang ma-chew yung food. Sabi nga nila, life begins at 40. Okay, so pag po ba nagkaedad na ng 40, kailangan ba hinay-hinay na sa diet o kailangan talagang i-monitor mo na yung dapat mong kainin? Yun nga, sa younger years, pag hindi gano'n natin iningatan yung sarili natin, pag nag-reach tayo ng 40, doon na de-develop. So as much as possible, avoid nga tayo sa mga prito, tas yung way ng pagluto. So as much as possible, then instead of using yung mga regular soy sauce, you can use yung mga herbs and spices, ganyan, para makontrol natin. Lalo ngayon sa panahon ngayon, hindi na siya, yung parang walang signs and symptoms ka na mararamdaman, bigla na lang siyang aatake, di ba? Parang minsan sa init na din, madami kasing factors eh. So yun po, bigla ka na lang aanin. So as much as possible talaga, by the younger years, dapat control na din po yung diet natin para to prevent, kung hindi man ganun maiwasan, pero at least ma-prolong yung pag-develop noong such diseases po. Kung nasa age 60 na po, ano po ba yung nagiging cause na ng hypertension? Ito po ba yung mga kinakain? For senior age, dapat ang diet natin is low fat and then high in antioxidants. So, example nun is yung mga green leafy vegetables, fruits, ganyan, para ma-prevent yung Alzheimer's disease. And then, dapat din yung calcium intake natin, i-monitor natin since, di ba, pag tumatanda tayo, nagiging brittle yung bone natin. So, ang calcium nakakatulong din siya to prevent yung osteoporosis. Dito kasi sa Lunchbox Diet, balance. So, meron tayong carbohydrates, protein, and then yung vegetables. If you're familiar with the Pinggang Pinoy, so, sumusunod din kami dun sa concept nun. So, yun yung proper portion, may variety, and then balance siya. Which is yun talaga yung important na guide para sa pagda-diet. Kahit hindi sa pagda-diet, for in general, kung ano yung dapat natin kainin. So, moderation, variety, and balance. Maraming salamat po, Ma'am Elnath De Leon, ang dietitian, nutritionist na ating nakausap. Happy, healthy morning po sa inyo. O ayan, busog na po ba kayo ng mga impormasyong pangkalusugan?
Siyempre, marami tayong na-discuss ngayon. Pero ito po, abangan po ninyo. Ito po ang ating mineral drops na nakakapagpababa ng cholesterol level sa ating katawan. Abangan nyo po yan sa pagbabalik po ng Health TV Embassy! Gagaling ka na, gagaling na tayo sa Health TV Embassy. Tuturuan nila tayo